Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang kanyang mga utusan upang kunin niya sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauling walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinupok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggapan siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at siya'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang good afternoon sa inyong lahat, mga kapatid. Narinig po natin ang talinghaga. May isang taong may-ari ng ubasan, nagtayo pa siya ng pisaan, bantayan, tore, at ipinamahala sa kanyang mga utusan, sa kanyang mga manggagawa. Nang dumating na ang panahon ng pitasan o anihan, may mga pinapunta siya para kunin ang kanyang kaparte. Pero ibinigay ba? Hindi. Nagpadala siya uli ng mga utusan. Ganon din ang ginawa. Iba ay sinaktan, binugbog, pinukbok sa ulo, bandang huli, may pinatay pa. Nasa kahuli-hulihan, ang kanyang natitirang anak ang siyang pinapunta. Sa pag-aakala, igagalang nila ang aking anak. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay
makikita natin sa lumang tipan, paano binigyan ni Yahweh ng pabor ang mga Israelita. Bayang pangako ipinagkaloob sa kanila. Nagpadala si Yahweh ng mga propeta, iginalang ba? Pinatay. Bandang huli, ang kanyang pinapunta ay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, ang Puong Nazareno. Tinanggap? Hindi. Pinatay. Mga kapatid, opo, ito'y hindi lamang isang talinghaga, kundi isang kwento ng bayang Israel. Pero hindi lamang ito isang kwento ng bayang Israel, kwento din ito ng bawat isa sa atin. Ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Buhay. Ano ang ating bunga na pwedeng ibahagi sa Panginoon? Ibinibigay ba natin sa Panginoon ang bunga na nararapat para sa Kanya? Kaya mga kapatid, yung talinghagang ito, kung baga, hindi lamang ito kwento o nangyari sa bayang Israel, kundi sa ating bawat isang buhay. Sa unang pagbasa, sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro, napakaganda ng kanyang pagpapaalala. Alam niyo po, yung sulat na ito, akala niyo po, parang si Pablo kung magsalita si Pedro dito. Inuloy ko po, ito po ay hango sa sulat ni Pedro, pangalawang sulat, chapter 1, verse 2 to 7. Pero itinuloy ko po yung pagbabasa. Alam niyo po ang sabi ni Pedro, pinapaalalahanan ko kayo kasi malapit na akong pumanaw. At ang taong malapit ng pumanaw, napakasinsiro po ang kanyang mga habilin. Kaya dito, pinapaalalahanan niya ang bayang Israel. Tinanggap natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. Kung hindi natin nakilala ang Poong Nazareno, ang Poong Jesus, wala tayong pag-uusapan na Diyos. Bakit? Paano natin makikilala ang Diyos na may likha ng langit at lupa na napakadakila kung hindi niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Pero dito, ipinagpapatuloy natin ang sulat, mensahe ni San Pedro. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Grabe, no? Si Jesus naging tao para bahaginan tayo ng kanyang kapangyarihan at karangalan bilang anak ng Diyos. Sa pamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Wow! Imagine, to share the divine life with God. Sino tayo? Para ang kalikasan ng Diyos ay ibahagi sa atin. Pero syempre po, ang kailangan natin, iwasan natin yung mga bagay na pwedeng sumira sa atin. Hindi pwede, ang puso po, hindi pwedeng nandun yung galit at nagmamahal at the same time. Hindi po, tulad ng baso. Ang baso ba pwedeng lagyan ng maruming tubig at malinis, tas iinumin natin? Kaya? Natural, hindi. Anong gagawin natin sa baso na may maruming tubig? Itatapon natin. Huhugasan. Pag nahugasan na, sa kalalagyan ng malinis na tubig, may inom natin ang malinis na tubig sa pamagitan ng basong yun. Ang baso ay ang ating buhay. Ang baso ay ang ating puso. Kaya nga po, pwede tayong makahati sa kalikasan ng Diyos kung maiiwasan natin ang mga bagay na hindi nararapat. At napakaganda ng sulat na ito ni San Pedro. Dahil dito,
sikapin ninyong idagdag sa pananampalataya ang kabutihang asal. Hindi natin pwedeng sabihin, deboto ko ng Poong Nazareno, pero ang asal natin, hiwalay. Hindi po. So pananampalataya, kabutihang asal. Sa kabutihang asal, kaalaman. Pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, ang banal na aklat, ang turo ng simbahan, masunod ito. At ang pagsupil sa sarili, ang katatagan. At kapag tayo'y matatag na, natural nandun ang kabanalan. Kabanalan, pagkatapos noon, ay ang pagmamalasakit sa kapwa o kapatid na nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Opo mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin, deboto ako ng Poong Nazareno, pero ang diwa natin ay hiwalay sa kanyang kalooban. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, bibigay natin ang ating sariling pagkakataon sa kabutihang asal. Pagsupil sa sarili, katatagan, kabanalan, pagmamalasakit sa kapwa, at pagpapakita ng pag-ibig. O sige, sa mga bata, kahit mga dating bata, tayo po ba pwedeng magsabi, mahal ko po kayo? Pero pag nagtanong ang ating magulang, susundin mo ba ako? Pwede pong hindi. Pwede ba yun? Nagmamahal tapos hindi susundin ang magulang? Ang nagmamahal, sinusunod ang kalooban ng kanyang minamahal. At ito'y nakapagbibigay ng kabutihan sa atin. Mga kapatid, opo, napakabuti ng Diyos. Kanyang inialay ang kanyang bugtong na anak, ang Poong Nazareno, upang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang ating santo ngayon, si San Carlos Luanga, isang African, taga-Uganda. Meron pa siyang kasamang mga 21 martyrs, mga kabataan ito ng Uganda, sa East Africa. Nung nandun ako sa Africa, napunta ako sa Togo at Benin. Sa Benin, napunta ako sa kanyang isang parokya, St. Charles Luanga, pagpapaalala na ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa kabutihan niya, pati ang kanyang mga aral. Alam niyo po, marami sa kanila sinunog ng buhay. Pero kanilang ibinigay ang pagtitiwala sa napakabuting Diyos. May kumitil man sa kanilang buhay, ang kanilang buhay ay nananatili bilang halimbawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.